Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Konsehal Saldi Fababaer, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did. Abay, malamig-lamig ang panahon ngayon mga kuya, mga ateng. And I Dahil umuulan ng basa. Yun. got things Ay, done. buti naman. Ano, ha? Nakakapagtipid-tipid sa kuryente, lakay. Sinabi mo, ha? Raindrops are Magandang maulang hapon, Pilipinas. but Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Oy, simbang baklaran pala ngayon, Mayor Joy Peñano, ha? Yan. till happiness. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong Miyerkules, 7 ng buwan ng Mayo. Wow. 5 days bago mag-eleksyon. Falling on my head Sa ating mga headlines, dalawang low pressure area. as I sing Abay, dalawang sama ng panahon, binabantayan ng pag-asa. out for me. Pero ang good news, malabong maging bagyo. Stop the rain back Dagsa ng mga pasahero bago ang eleksyon inaasahan ngayong weekend. Ay, sigurado yan. Nothing's worrying. Samantala, full deployment ng pulis para sa darating na eleksyon sa Lunes. Kasado na ayon kay PNP Chief General Romel Marbil. It won't Preparasyon para sa 2025 midterm elections mapayapa at maayos. Ayon yan sa EU European Election Observation Mission. for his bed. Hirit naman ni dating Pangulong Digong Duterte na alisin na ang dalawang hukom My head and they sa kanyang kaso ibinasura ng International Criminal Court. talking to the sun. Dalawang pulis na kasama ni Congressman Pulong Duterte sa viral video pinasisibak ni PNP Chief Marbil. Rain Mga Pinoy na tambay, nako, yung mga unemployed po mahabigan, bahagyang nadagdagan. is one thing. Naitala sa 3.9% ayon sa PSA, Philippine Statistics Authority. Won't defeat me. Consolidation application para sa public utility vehicles binuksan ng DOTR. Like the guy whose feet Mag-amang magkaangka sa motorsiklo sumalpok sa likod ng trailer truck sa Maynila. those Patay! drops of all O, mabilis si tatay. O yung anak yata nagmamaneho. Naku po. I just did. PayPal conclave para pumili ng Santo Papa sisimulan na ngayon sa Vatican. Way he Good luck sa ating pambato Cardinal Luis Antonio Tagle. At sa detalye natin mga balita, dalawang low pressure area sa manang panahon keep on. ang binabantayan ngayon ng pag-asa na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Namatanaon ng LPA sa coastal waters ng Kalibo Aklan. Habang ikalawang LPA ay namata naman sa kalurang bahagi ng Iba, Zambales. Steps Pero sabi ng pag-asa, mababa naman ang tsansa na maging bagyo ang mga nasabing sama ng panahon. At posibleng malusaw ang unang LPA bukas. but that Pero magdudulot naman ng pag-ulan ngayong araw sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa at Quezon. cause Mararanasan naman ang kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat complaining. sa Caraga Region dahil sa Easterlies. At dito sa Metro Manila ay mararanasan din ang makalat-kalat na pag-ambon pag-ulan. Magdadala din ng isolated rain showers ang naturang weather condition sa ilang pang bahagi ng Pilipinas. Steps Magdala ng payong. Ay, correct.
Samantala, pinaghahandaan na ng Philippine Ports Authority ang muling pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong papalapit na ang eleksyon. Ayon kay PPA General Manager, nasa 1.50 milyon na pasahero o mga botante ang inaasahang magsisipag-uwian sa kani-kanilang probinsya para bumoto. Kaugnay nito, full force na ang deployment ng kanilang mga tauhan para bantayan ang operasyon sa mga pantalan. Nakikipag-ugnayan na rin ang PPA sa Philippine Coast Guard at iba pang law enforcement agency para tiyakin ang seguridad ng mga pasahero. Samantala, full force na simula bukas, Mayo 8. Ang deployment naman ng mga tauhan ng Philippine National Police para sa darating na eleksyon sa Lunes. Dahil dito pinagutos na ni PNP Chief General Romel Marbil sa mga PNP commanders na mag-inspeksyon sa mga polling centers at iba pang areas of concern, lalo na ang mga tinatawag na hotspots. Nabatid na mahigit na 160,000 na pulis ang ikakalat sa 37,000 polling precincts sa buong Pilipinas. Sa ilalim ng full alert status na nakataas simula pa noong araw ng Sabado. Samantala, magsasagawa din ng inspeksyon ang mga regional director sa May 9 para naman sa uplan kontra bigay o ang pagigpit kontra vote buying. And I said I did. Samantala, formal nang inilunsad ng Philippine National Police ang Media Action Center na pagbabatuhan ng datos mula sa Election Monitoring Center. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kayang bantayan at makontak ng command center sa Campo Crame ang lahat ng police station sa lahat ng sulok ng kapuluan. Sa katunayan, nagagamit na umano ang 911 maging sa pagproseso ng mga sumbong kaugnay ng vote buying. Narito si Marbil. Awanan. Drops keep falling on my head. Samantala, maayos at mapayapa ang takbo ng eleksyon, monitoring ng European Union Election Observation Mission. Sila ay nakimarites sa ating bansa. Ayan. Kaugnay sa pagdaraos ng ating eleksyon. Batay sa sinagawang send-off para sa 104 short-term observers. Tiniyak naman ni Chief Observer Marta Temido na walang banta sa kaligtasan ng kanilang mga tauhan. Kabilang na ang mga naka-assign sa mga tinutukoy na election hotspots. May pupunta kayo sa Abra. Anyay ligtas at komportable ang mga European observers dahil sa maayos na seguridad mula naman sa PNP. Doesn't mean my Nauna na idineploy ang 72 long-term observers hands out for me. sa iba't ibang rehiyon para subaybayan ang kampanya at may pag-ugnayan Back and play. sa mga election officials. I'm free. Inaasahang ilalabas naman ng European Union Mission ang kanilang preliminary observation report sa May 14, 2 araw matapos ang botohan. Raindrops are falling. Kaugnay niyan, wala nakikitang masama ang Malacanang sa mga dayuhang election observers na nasa bansa kaugnay ng halalan sa Lunes. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na kung walang pamumulitika ay welcome ang presensya ng election experts. Ayon kay Yusek Castro, mas mainam na makita ng mga ito na malinis ang eleksyon sa Pilipinas. Narito si Castro. Mas maganda pong makapag-obserba sila para makita po nila na ang eleksyon sa Pilipinas ay malinis at para din po maiwasan kung ano man po maaaring dayaang mangyari. Batay sa mga ulat, aabot sa higit 200 ng election experts sa Pilipinas kung saan karamihan ay mula sa European Union. Magsisilbi ang mga ito bilang long at short-term observers sa proseso ng botohan at bilangan sa national at local elections. Layunin ng EU team na makapag-ambag sa integridad ng halalan ng hindi nanghihimasok sa resulta nito. His bed, nothing seems to fit. Obserba nila ang ating honest, clean and Yes. honest and peaceful vote buying. Ayan. Ay, grabe ba ito? Election lakay! Election pala. Mm-mm.
Pasok naman sa winning circle ang 10 kandidato mula sa 11 pambato ng administrasyon. On the job, Mula sa alyansa ng Bagong Pilipinas. they keep on. Batay sa huling pre-election na survey naman ng Okta Research. Ba, sunod-sunod ang labas ng kanilang survey. Abay no isang araw, Pulse Asia. May naman ay Okta Research. Isinagawa ang survey noong April 20 hanggang 24. At batay sa resulta ng kanilang survey, nangunguna pa rin si Go Senator Bongo Falling on my na nakuha ng 56.8% voter preference. At sumunod naman number 2 si Congressman Erwin Tulfo car, na nakuha naman ng 52.7%. complaining. Number 3 naman, pumapayag pag si Right si Full. Pumapangot na naman si former Senate President Vicente Tito Soto III. Kasunod naman ni si Senator Pia Cayetano at Senator Ramon Aguimat Revilla Jr. Pasok din si pang-anim, si Makati Mayor Abby Binay. Number 7, Senator Lito Lapid. Number 8, Senator Panfilo Ping Lacson. Sumunod si Congresswoman Camila Villar at Senator Manny Pacquiao. Humahabol ang dating DILG Secretary Benhar Abalos. At kabilang din sa tinatawag na statistical winning circle sa nasabing survey ay ang independent candidate broadcaster na si Ben Tulfo. Bumagsak si Ben Tulfo dito sa survey ng Okta Research na nakuha ng 40.2%. At humahabol din former Senator Bam Aquino. Si TV host Willie Revillame. Naubusan na yata ng jacket. Ayan. Kasunod naman si Senator Manang Amy Marcos, Rodante Marcoleta at ang dating boyfriend ni Mega Sharon Cuneta, dating Senador Kiko Pangilinan. Raindrops are falling. Samantala, ipinagharap ng disqualification complaint sa Commission on Elections si Malabon City Mayoralty candidate J. Lacson Noel, kasama si Bem Noel na tumatakbong kongresista at si Angelica de la Cruz na kumakandidatong vice mayor ng lungsod. Kasama rin sa inireklamo ang mga kandidato sa pagkakonsehal na sina Edwin Dimagiba, Nino Lacson Noel at Concon San Juan para sa Malabon City District 1. Gayon din sina Erickson Dusaran, Sonia Lynn James, Moymoy Palaboy Macasero, Alvin Manyalak, Ading Manzon at Mark Roque na kumakandidatong konsehal para sa Malabon District 2. Ayon kay Attorney Jason Bernabe, abogado ng petitioner na si Mary Grace Reyes, pinangakuan nila ng tulong pinansyal ang mga estudyante na rehistradong bodante ng Malabon City kapalit ng suporta para sa kanilang kandidatura. Kinasuhan din si Congressman J. Lacson Noel ng pag-abuso sa state resources at paggamit sa kanyang posisyon para impluwensyahan ang mga botante. Bukod rito, kinasuhan din ang mga nabanggit ng paggamit ng illegal na campaign materials. Gonna stop the rain back. Sinuspindi ang final testing at sealing naman ng automated counting machines sa isang voting center sa Zamboanga, Sibugay. Ito'y matapos magkaroon ng engkwentro sa pagitan ng militar at mga armadong kalalakihan. Nako, private armed group ba ito ng mga politiko? Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, itinigil ang final testing at sealing upang matiyak na ang kaligtasan ng mga empleyado ng COMELEC at iba pang kataong may kinalaman sa eleksyon. Hindi naman binanggit ni Garcia kung anong bayan ang naapektuhan. Samantala sa report ng Philippine Army, isa ang namatay sa shooting incident naman na nangyari sa barangay Mount View, Imelda at barangay Litayon sa Alicia, Zamboanga, Sibugay.
Samantala nasunog ang Dadangla Elementary School na gagamitin sanang voting center sa Bangged Abra kaninang madaling araw. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, hindi pa nade-deliver ang automated counting machine sa naturang paaralan. Ngunit dahil sa nasirang voting center, pansamantalang kanselado ang final testing and sealing ng mga automated counting machines. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Naku, malungkot na balita, ha? Abay, utang na loob. Utang ng Pilipinas, abay lumobo pa, ha? Naku po. Abay, umabot na sa 16.68 trillion. Wow, laki nun niyan. laki, ah. Ang apo-apo natin, may utang na, ha? Hirap Ayan. bilangin nun lakay, ah. Ay, sinabi mo, ha? Samantala daw ang pulis na kasama ni Congressman Pulong Duterte sa viral video, pinasisibak ni PNP Chief General Marbil. Kayo na magsibak ka. Mga Pinoy na tambay, bahagyang nadagdagan. Tumaas na itala sa 3.9% ayon sa PSA. At malungkot pang balita, amang magkaangka sa motorsiklo, abay mabilis yata ang takbo, sumalpok sa likod ng trailer truck sa Maynila, patay. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Ating Aloha at Kuyang Larry Francisco, alas 4:25. Ang oras na yan. Break Time. Oras, Miss Thea. Alas 4:35. At bago ang detalye ng ating mga balita, abay kayo po ba ay nagpadikit na ng sticker mga kuya, ha? Ito na ang kadikit sa swerte ng mga nagpadikit ng DZRH sticker sa ating init, dikit sa tag-init, sticker lakas promo. Ayan. Ihanda po niyo yung mga telepono dahil mag-dodro na tayo ng ating winner. At kapag sinagot ninyo ang aming tawag, ay siguradong mananalo ka ng limpak na 1,000 piso. Ayan. Ito pa ay aprobado ng COMELEC, ha? Ay. 1,000 pesos sa GCash ang mapapas sa inyo. Ayan. Ito na, dinadial na. Ayan. Abay, meron na kaagad. Ang bilis naman. Ready na si Kuya Angelo. Ayan. Si Kuya Angelo Manalansan. Kuya Angelo, magandang hapon po. Kuya Angelo. Awanon. Kala ko pa naman. Ayun. Ayun. Taga saan ka, Kuya? Taga saan ka, Kuya Angelo? Kuya Angelo. Kuya Angelo. Balagtas po. Balagtas. Balagtas. Bulacan? Balagtas. Saan Balagtas po yan? Francisco Balagtas. Bulacan po ba yan? Ano po yan? Bulacan, Pandakan. Bulacan po. Ayun, Balagtas, Ayun. Bulacan. Medyo isilo si Kuya Angelo. Slow yung Ayan, connection natin, lakay. Eto na, Kuya Angelo, ang aking tanong. Makinig kang mabuti, Kuya Angelo. Sino ang nangunang kandidato sa pagka-presidente? Oh, lako. Meron ba? Sino? Sino, Kuya Angelo? Naku, nag-isip na Wala malalim. naman po president. Wala. Tama, Ang galing. lakay. Akala ko sasagutin eh. Ito na ang tunay kong tanong, Kuya Angelo. Ayan. Sino ang nangungunang kandidato sa pagka-mayor sa Star City? Naku, di alam. Kausap mo na, kuya. City? Oo. Sino ang Hindi na nakakasakop dyan Kausap mo na, Kuya Angelo. Hindi nakikinig to sa DCWB ah. Ayan. Oo. Nakikinig po ako kaya alam po Star City po yan Oo. Opo, So, sino po ang sino? mayor Yung ng kausap Star nyo ngayon. City? Kausap nyo na ngayon. Naku, babawiin ko 1,000. magtatampo na sila kay Nino. Opo, isko. Congratulations, Kuya Angelo. Nanalo ka ng 100. Ayan. Times 10 lang kayo. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Dagdagan mo na. Ano ba? Oo, malamig yung panahon. Tsaka delayed yung audio daw lakay. Oh, ganun. O sige na nga. Kundi lang malamig ang panahon eh. Sino na lang ang number 1 na radio station na Kuya Angelo?
Slow si Kuya. DDRH. Ayun. Ayun. Makakarating din. May irarasin natin yan, Lakay. Ayan. Very kamag-anak ni Kuya Cesar ito. Maraming salamat ko, Angelo Malalansan. Congratulations, nanalo ka ng 1,000 piso. Ayan. Huwag ibababa niya. Congratulations at wag ibaba ang inyong cellphone at kakausapin kayo. Ayan. Para malaman kung saan ipapadala ang iyong napanalo ng 1,000 piso. Ayan, sa GCash po yan. Maraming salamat, Kuyang Angelo. Ayan. Delikado yata ako, Sister Miss Thea, ha? Ayan, Lakay, madedethrone ka ba? Oo, mukhang, mukhang matatalo na ang mayor na Star City. May dede si Deo, Deo makalma pagtutusan nyo. Ayan, sa DCWB yata nakikinig yun. Okay, sa DCMM. Ayan, DWIZ. Ayan, happy birthday muna kay, kay Ateng. Ateng Donna May Tauro, happy birthday mula kay Kuyang Romy. At happy birthday pa kay Ateng Maridor Rosario. Wow! Yun sa ating bubite, mamaya daw ang kanyang birthday party. Wow! Saan ba ang celebration? Ayan, ang birthday party ni ating Maridor Rosario. Ayan, sagod na po na isang taga Supreme Court. Ayan, malupit na ha. Ang kanyang dating boyfriend sa Supreme Court, Justice Ricky Rosario. Happy birthday po. At happy birthday din kay Major General Val de Leon. Merciful Benny Parumog. 81 years na pala si Kuya Benny, ha? Nang Mabini Kalaw, Masonic Class number 195. At binabati ni Kuyang Joey Yu. Mula sa Baguio pa ang bumabati, ha? Attorney Sam Manawag mula kay Kuyang Jay Kalinap. At happy birthday pa kay Mika Salarsa. At binabati natin si Konsehal Mafi Kalimbahin dyan sa Makati City, si Bukal Marcos Mendoza ng Batangas, at si Konsehal Haris Peñano ng Alfonso Cavite. Ayan, good luck. At binabati natin ang mga brethren sa Grand Lodge of Victoria and Grand Lodge of New South Wales. Mula Kuyang Barney Hosana. Andito ba sila, Kuyang? At malungkot na balita, pasasalamat pala ito, ha? Ang Silverio family po ay nagpapasalamat sa mga kaibigan at Filipino community sa New Zealand na sumuporta at nagpaabot ng kanilang panalangin sa repatriation sa Pilipinas ng kanilang kamag-anak na yumao na si Jervy Silverio. Ayan, pasalamat mula sa Silverio family at kay Kuya Ariel Peralta. At ngayon sa ating mga balita, unahin nga natin ang report mula sa Malacanang, Palasyo ng Malacanang. Pupunta nga pala sila sa Bulacan ngayon, ha? Governor Daniel Fernando, mag-ready ka na dyan, ha? At Congressman Ador Plato, ha? I-ready mo ang mga chicharon na kongkong. Tsaka suka, Lakay, Ayan, para turn suka, on. Diyan may proclamation rally, Lakay, ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayan, campaign rally, ayan. Tapos ng proclamation. Yan, yung sabi ni Florante Rosales, Lakay. Isang linggo, nandyan na si Lito-Lito Lapid-Lapid, eh. Maagap yung kandidato ni Florante Rosales Lapid. Malacanang pinayo ng mga botante na huwag ibenta ang dignidad ngayong eleksyon. Ibig sabihin po, huwag ibenta ang inyong mga boto, mga kuya, ha? Kaya kailangan po ay iboto natin, hindi porke sikat, hindi porke mataas ang rating sa survey. Kilatisin po natin ang ating mga kandidato. Ayan. At ngayon pa lang isulat nyo yung mga iboboto nyo. Kami ni Miss Taya, di na makompleto yung 10, ha? Ayan, hanggang 5 lang kami, ha? Nagkokopyahan na, di pa makompleto. Ayan. So, kailangan po ay huwag kakalimutan, iboto si Wisely. Ayan. The best yan. Ayan, vote wisely, ika nga, ha?
Kailan yung mga kandidatong may plataforma, Tama. may paninindigan at mataas ang integrity credibility. Gusto ko yun. RS number 14, Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay Mistea ilang araw bago ang eleksyon sa Lunes, nagbigay ng payo at paalala ang Malacanang sa publiko at mga botante. Sa press briefing, pinayuhan ni Palace Press Officer Claire Castro ang publiko na huwag ibenta ang dignidad o ang bansa sa ibang bansa at mga personalidad na may pansariling interes lamang. Ayon kay Castro, hindi rin dapat ibenta ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili bilang keyboard warriors na ang tanging hangarin ay gumawa at magpakalat ng fake news. Paalala pa ng palasyo, maging mapanuri at mapagmatsyag. Narito si Yusek Castro. Maging mapanuri. Unang-una po ay maging mapagmatsyag at huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes. Si PCO Undersecretary Claire Castro, samantala na kay alas 7 pa, inaasahan si Pangulong Marcos dito sa kampanya ng alyansa na gaganapin dito sa Bulacan Sport Complex sa Malolos. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May tete si Deo makalma pagtutusan nyo. Maraming salamat, Miss Let. So, 7 o'clock pa pala darating ang Pangulo. Ha? Ayan. Samantala, isa pang report, Miss Thea. Mga kamote rider at sangkot sa road rage dapat tanggalan ng lisensya ayon kay Senate President Cheese Escudero. I-detalye mong balita RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mayor, parang mas malinig ka sa mga lansangan ay dapat ay i-revoke o bawiin agad ang driver's license ng mga irresponsableng driver na sangkot sa mga road rage at mga aksidente sa lansangan. Dito ang deklarasyon ng Senate President Francis Escudero kasunod ng mga sunod-sunod na malagim na aksidente sa road rage. Ayon kay Escudero, hindi sapat ang 70 araw na suspension ng driver's license na ipinapataw ng LTO. Dapat ay revocation agad upang magkaroon ng disiplina sa mga lansangan. Gilid ng Pangulo ng Senado, hindi na nakatatawa at nakakaaliw ang kilos ng mga kamote rider na ginagawang content sa social media. Marami ang napeperwisyo at kadalasan na uuwi sa karahasan ng mga insidenteng ito. Paliwanag ni Escudero, hindi karapatan kundi pribilegyo ang magkaroon ng driver's license. Kapag walang disiplina ang motorista, dapat lang natanggalin sila o tanggalan ng kanilang lisensya. Ang samantala, Mayor at Mistea, yung grupo ng Alyansa ay nagkaroon ng news conference kanina sa Bulacan State University at sinalag yung kilos protesta na isinagawa ng mga estudyante ng universidad sa pagsaayon dito kina dating Senate President Tito Soto, Senator Ping Lacson at Congressman Erwin Tulfo. Sila ay naimbitahan lamang sa event at wala silang kinalaman kung bakit sa loob mismo ng Bulacan State University sa Malolos ginawa ang kanilang news conference sa hapong ito. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaas, at happy birthday din kay Kuyang Noble Tiger Casanova ng Mindoro. Samantala, Anson kay ransom murder case, seryosong banta sa pambansang seguridad gamit ang e-wallet at cryptocurrency platform. Ang detalye mula kay Aris number 12, Milky Sikoya Rigonan. Please come in, Milky. Lakayateya ang paglaunder ng ransom money sa dinukot at pinatay na negosyanteng si Anson Ke. Gamit ang mga junket operator, e-wallet at cryptocurrency platform ay may tuturing ng malaking banta sa ating seguridad. Ayon kay Representative Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte, hindi lamang ito tungkol sa ransom, kundi banta sa ating ekonomiya at pag-abuso sa financial system ng Pilipinas. Sabi ni Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, ang mga nasa likod ng Ke kidnap murder case ay malawak na network ng foreign syndicates na ginagamit ang Pilipinas bilang safe haven o pugad na kanilang financial crimes. Ano pinapakita ng kaso kung paano nakasasabay ang mga criminal syndicate
para samantalahin ang mga digital tools at mahinang regulasyon ng bansa para sa kanilang transnational operations. Ayon sa Philippine National Police, ransom money ay dumaan sa dalawang junket operators, ang Nine Dynasty Group at ang White Horse Club, bago ito inilipat sa mahigit 10 e-wallets na pawang mga nakarehistro gamit naman ang peking pagkakilanlan. Bandang huli ang 200 million pesos na pondo ay ginawang cryptocurrency, kaya nahirapan sa pagtukoy at pagbawi ang mga otoridad. Ako si New Creguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, panibagong kidnapping sa dalawang Chinese at isang Koreano gumamit din ng cryptocurrency bilang ransom ayon sa Philippine National Police. Idetalye mong balita RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Nistea, kinumpirma ng pambansang pulisya na sospek sa pagdukot ng 3 dayuhan ang dalawang Chinese national na naaresto sa Bacoor, Cavite kamakailan. Unang naibalita sa DZRH ang pagkakasukol sa dalawang sospek nang subukan ng mga itong tumakas sa checkpoint noong May 3. Pero sa ulat na inilabas ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo ngayong araw, nakilala sina Wang Yuse at Zhao Lixian bilang umano'y mga kidnapper ng dalawa ring Chinese at isa pang Koreano noong Mayo 2. Nangyaring insidente sa Nasugbu, Batangas kung saan 7 kalalakihan ang di umano'y dumukot sa mga biktima. Pero kagyat silang pinakawalan kinabukasan matapos makapag-ransom. Sa iwalay na interview sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Gil Fajardo na 200,000 USD o cryptocurrency ang hirit ng mga suspect. Kasalukuyan na umanong tinitrace ng Anti-Cybercrime Group o ACG ang dinaanan ng digital money, maging kung gaano kalaki nga ba ang naibigay ng pamilya ng mga banyaga na hindi dumaan sa pulisya sa pakikipagtransaksyon sa mga suspect. Bago ang nangyaring ito sa dalawang Chinese at isang Koreanong napakawalan din, nabatid na cryptocurrency rin ang ginamit na ransom sa pagdukot naman at pagpatay kay Anson Ke na idinaan pa sa casino junket operators na White Horse Club at Nine Dynasty. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrosa. Babalikan natin ang pang mga reports. Standby Boy Gonzales. Alam si Batangas Congresswoman na Jinky Luistro abay kinasuan pinapadisqualify sa COMELEC. Bakit? JNT Express hinold up ng 3 kalalakihan. Natangay ng 1 milyon. Grabe naman ha? Ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras ganap ng alas 4:50. May dede si Deo, Deo makalma pagtutusan nyo. RH Break Time. Balikan natin ang mga reports. Report mula kay Boy Gonzales, Dumagoso, Lacuna, Versosa. Batangas Congresswoman na Jinky Luistro kinasuhan sa COMELEC. Abay, bakit? Ano naging kaso? Ano naging kasalanan? Ano ang aligasyon? Boy Gonzales, please come in. Lakay Deo, Teya, tumulog sa COMELEC si dating Deputy Speaker Congressman Raneo Abu para mag-gain ng reklamo laban kay Batangas 2nd District Congresswoman Jinky Beatrix Luistro dahil sa umano sa abuse of state resources at diskriminasyon. Sa isang verified complaint niya, isinimite ni Abu sa COMELEC ang mga ebidensya mula sa social media post ni Luistro. Makikita umano ang presensya ng kongresista habang namamahagi ng assistance to individual in crisis situation o AX ng DSWD. Naganap umano ito sa Batangas noong Marso 31, Abril 22 at Abril 24, 2025 kung saan nagbibigay pa ng talumpati si Luistro habang may distribusyon ng ayuda, isang aktibidad na una nang ipinagbawal ng COMELEC. Dagayin din si Abu nang iwalay na reklamo laban kay Luistro matapos itong tawaging Abu Sayyaf na anyay paglabag sa anti-discrimination and fair campaigning guidelines ng COMELEC. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Samantala, JNT Express hinold up ng 3 kalalakihan, 1 milyong piso tinangay sa Angono, Rizal. Idetalye mo balita RH27 Noche, Kakas Noche.
Miss Taya Talakay, hinold up ang warehouse ng J&T Express sa bahagi ng Domsa Road, Barangay San Isidro sa Angono, Rizal. Natangayan ng 1 milyong pisong cash ang naturang J&T Express. Ayon sa report ng Calabarzon Region Police, 3 kalalakihan ang pumasok sa warehouse at nagdeklara ng hold up. Armado ng baril ang mga suspect na nakasuot ng sweatshirt, hoodie, black pants at black helmet ang unang suspect. Black and white naman na long sleeve, maong pants at black helmet ang pangalawa, habang naka-blue shirt na may reflectorized security vest, black pants at black helmet naman ang suot ng pangatlong suspect. Patuloy ngayon ang backtracking ng PNP sa CCTV footage, pangangalap pa ng impormasyon sa possible witnesses na makakatulong sa investigasyon para sa ikalaratif ng mga hold-upper. RH27, Natikakas DZRH, una sa Pinas, una sa Pilipino. Muchas gracias, Noche Cacas. Media Center naman ng PNP sa Region 3 para sa May 12 elections. Nakahanda na. Grace Vera Sansano, please come in. Gracia. Lacaideo aabot sa 12,000 na mga pulis ang nakadeploy na para nga sa halalang 2025. Ito ang kinumpirma ng Police Regional Office 3 at ayon nga kay Police Brigadier General Jean Fajardo, ang itong katatayuan ngayon ay para matsak na magiging maayos, tahimik at mapayapa ang nalalapit na halalan kung saan sa Lunes isasagawa na ang local and national election. Kabilang sa mga ipinakalat mga pulis ay sa mga tututukan ngayon, lalo na ang lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan at Pampanga. Yun pa kay Police Brigadier General Jean Fajardo, malaking bagay kung ang mga mamamayan ay makikipagtulungan para nga matyak ang maayos na halalan. Bagamat sa ngayon, kaliwat kanan na ang mga nakakarating na mga sumbong dahil nga sa sinasabi umanong mga vote buying. Sa ngayon ay inatasan nito ang kanyang mga kapulisan na magbantay at maging vigilante sa lahat ng sulok dito sa Region 3. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace. Samantala, QCPD handa nang magbigay seguridad para sa Desisyon 2025 sa Lungsod, Quezon. Idetalye mo ang balita, RH5, Val Gonzalez. Val. Mr. Inihayag ngayon ng pwersa ng Quezon City Police District ang kahandaan upang tiyakin ng maayos, mapayapa at tapat na pagdaraos ng eleksyon sa araw ng Lunes. Ayon kay QCPD Deputy District Director for Administration at Officer in Charge Randy Glenn Silvio, mahigit sa 4,000 pulis QC ang itatalaga sa mga estratehikong lugar kaya ng paaralan at para sa operasyon laban sa krimen sa buong lungsod. Nitong Mayo 3, una na rin nagbigay ng seguridad ang QCPD sa pag-transport ng mga automated counting machines o ACMs mula sa Laguna patungo ng Amoranto Stadium sa Quezon City. Dahil dito yung maapila ang QCPD sa publiko na manatiling alerto, makipagtulungan sa mga otoridad at agad na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad o insidente sa pinakamalapit na impilan ng pulisya o sa pamamagitan ng Quezon City Helpline 122. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzalez. Samantala, sinimula na ngayong araw ang PayPal Conclave o ang pagpupulong ng mga kardinal para pumili ng bagong Santo Papa. Ayon sa Holy See Press Office, bago simulan ang botohan ay magsasagawa muna ng misa ang mga kardinal sa St. Peter's Basilica alas 10 na umaga, oras sa Vatican. Habang inasang magsisimula naman ang unang round ng botohan banda alas 4:30 ng hapon at daw alas 7 ng gabi sa Vatican o launa ng madaling araw dito sa Pilipinas bukas. Inaasang maglalabas ng usok sa chimney ng Sistine Chapel. Itim kung walang napili. Aba, parang blackboard mga kuyang. Ha? Ayan, puting usok naman kung may bagong papa na. Kung walang mapipili sa unang round,
magpapatuloy ang botohan sa mga susunod na araw hanggang sa may makuha ng higit sa 2/3 o 88 votes mula sa mga cardinal electors. Samantala, patay ang mag-amang magkaangkas sa motorsiklo matapos sumalpok sa trailer truck sa Dalpan Street sa Tondo, Manila. Ayon sa pahinante ng truck, nakapila sila papasok ng Pantalan nang biglang sumalpok ang motorsiklo sa kanilang likuran. Base sa investigasyon, nakainom ang mag-ama na residente ng Baseco Compound. Ang isa ay empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Samantala, agad namang isinugod sa ospital ang driver ng truck para isailalim sa medical treatment. Kaya ingat-ingat po sa pagmamaneho, masyadong kaskasero. Ano po, ha? Ang AFP CGSC Foundation Incorporated ay magsasagawa naman ng hybrid annual membership meeting at eleksyon ng Board of Trustees sa May 7. Aba, ngayon ito, ha? Ayan, ngayong araw at para sa detalye, abay nagsimula na ba o mamaya pa? Ha? General Edgar Arevalo, General Adan. Para sa detalye, tumawag lamang kay Mabel sa 0917-808-1456. Panawa o kaya mag-email sa AFP CGSC Foundation Incorporated at gmail.com. Panawagan mula sa inyong chairman na si Retired Lieutenant General Ed Adan. At sa ating showbiz, Miss Thea. Alden Richards at Catherine Bernardo itinanghal na 2024 Box Office King and Queen ng CEAP. Idetalye mo ang balitang showbiz. Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat. Miss Thea at Lakay, kinilala bilang 2024 Box Office King at Queen sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Yan ay tinanghal sila ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines o CEAP. Ito ay dahil sa tagumpay ng pelikula nilang Hello, Love Again na siya na ngayong top-grossing Filipino film sa kasaysayan. Dumalo si Alden sa awarding kung saan personal niyang tinanggap ang karangalan. Ang pelikula ay sequel ng 2019 blockbuster na Hello, Love, Goodbye na itinakda sa Canada 5 taon matapos maghiwalay sina Joy na ginagampanan ni Catherine at si Ethan na ginagampanan naman ni Alden. Una rin itong pelikulang Pilipino na kumita ng mahigit 1 bilyong piso sa takilya. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzeta nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Diyosa Cruzata. At Besa Zamora, ha, yung dollar mo, ha, ayan, tignan mo, ha. Magkano lakay? Abay, humihina ang palitan, ibig sabihin lumalakas ang piso. Bumawi na. Sabi nating business correspondent Michael is my guy, nakatatapos lamang mag-golf. Ang palitan ng dollar ngayon, mga kuya, mga ating ay 55 pesos and 39 centavos. Samantalang kahapon ay 55 pesos and 61 centavos. Ibig sabihin ay lumakas ang piso ng 22 centavos, Miss Thea. At yan ang kabuuan natin palatuntuan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Antabayan ang susunod na balansyadong balita. Henry Ura at Miss Kay, Karen Oyong. Ingat, stay safe. At huwag ibebenta ang boto. Wag! Ayan, isulat nyo na ang inyong iboboto sa darating na eleksyon. Kasi mahirap mag-isip. Oo, mag-research na tayo. Huwag masyado mag-cramming. Bye-bye, ingat, stay safe. Oras ganap na alas 5 at 10 minutos. Ayun. This time check is brought to you by ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away and